Oh, part 2 tayo ha. Hindi pa ako tapos. Alam naman nating lahat na magulo na ang Pilipinas ngayon. Maraming rally dyan sa Pilipinas, dyan sa EDSA. At lumipat sila sa Liwasang Bonifacio para ituloy ang rally and hoping na makababa ng bangag na presidente. Ngayon, instead namang bash kayo dito o magbantay ng mga tao at masiraan si Krishna, ako, si Arjobs at kung sino pa man, manghinaway kayo diyan ng todo-todo. Ano kaya kung sumama kayo doon sa rally sa Liwasang Bonifacio, may pakinabang pa kayo. Balang araw sa saluduhan ko rin kayo. Instead na mangbash kayo ng mangbash at manira ng kapwa ninyo at magbantay kung anong meron at wala ang isang tao, sumama kayo doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Dahil kung sakali man, sasaludo ako sa inyo pagdating ng araw pag naalis na yung bangag na presidente na yan. O ano? Challenge accepted? Kasi kayo nagpapapansin lang naman kayo eh. At tapos, para lang kayo mapakinggan, mangbash kayo ng bash, balhin-balhin og mga vloggers, balhin-balhin og mga kuan. Dahil kami, dito, ako, gustong-gusto ko lang mag-usap tayo about nothing else. Kumbaga, kung ano lang darating sa buhay-buhay natin. Masaya na ako na na-meet ko kayo dyan sa kabilang behind the camera na magkita-kita tayo mag-usap ng kung ano-ano lang. Paganda, health, edad, mga anak. Masaya ako dyan. Pero kung ini-expect ninyo na mag-usap tayo na manlibak, na wala tayong ibang pag-usapan kundi buhay ng may buhay, hindi nyo yan makuha sa akin mulat sa pool. Walang libakira na ganahan sa akin pagka kasi sinusupalpal ko talaga yan. Alam mo yun? Kinakarir ninyo yung pagkachismusa, kinakarir ninyo yung pagkalibakira ninyo, hatod-hatod o istorya. Sama na, inyong makuha na. Bigyan ba kayo ng reward doon sa hinatiran ninyo ng istorya? Tapos, yung istorya na kulang, inyong dugangan. Yung istoryang sobra, inyong kuhaan. Tapos yung bata na walang ginawa, kundi magbaol, magbungkal ng lupa, yun talaga pinapakialaman ninyo. Kung nagbungkal kayo din ng lupa, kahit man lang paso, tanim kayo ng bougainvillea, di gaganda pa yung bahay nyo. Ang tanong, sa panghinaway ninyo, pangbabas ninyo, nakapanilhig na ba kayo sa bahay nyo? Nakaligo na ba kayo? Nakapanghilamos na ba kayo? Di ba? Kasi may kasabihan tayo na bago ka manghimantay sa buhay ng may buhay o bahay ng may bahay, linisin mo muna yung sayo. Nalinis mo na ba? Baka mamaya niyan, hindi pa kayo nakatoothbrush. Sige na kayong bula-bula, yung baba ninyo panglibak sa mga katawhan. Balhin-balhin o kung ano lang masabi para lang yun talaga mapansin. Di na kayo nahiya niyan, sige nang gagawa ninyo sa tanda nyong yan. Wala kayong ibang kinakarir. Tapos sasabihin ninyo sa akin nang aaway ako, nagpapasikat? Uy, hindi ko kailangan sumikat. Hindi ko kailangan sumikat. Kayo nagpasikat sa akin. Tapos magagalit kayo kung ma-real talk ko kayo. O di ba? Ako pa sa inyo. Magbungkal kayo ng lupa kahit man lang paso. Magtanim kayo ng bougainvillea, gaganda pa yung bahay ninyo, yung corner ng mga suok-suok ng bahay ninyo, linisin nyo. Baka puno na yan ng cobweb, hindi nyo lang mabantayan dahil sa ginawa niyong busy yung sarili ninyo sa pangbabash ng buhay ng may buhay. Habang si Krishna palaki ng palaki yung farm niya at parami ng parami yung mga animals niya, kayo, anong nagawa ninyo sa buhay para ibas nyo yung bata tapos kayo walang nagawa? Ni baka niyan, hindi pa kayo nakaligo. Sige na. Alam mo yun? Di pa nakasuklay, hindi nakapanghilamos. O ano, magagalit kayo dahil na-real talk ko kayo. O baka nga yan, hindi pa kayo nakapagpalit ng panty ninyo. Hindi nakapaglaba.
Alam mo yun? Masakit talagang ma-real talk, no? Dahil siguro sa tanang buhay ninyo, wala man lang nagsabi sa inyo na hindi maganda yung ginagawa ninyo. Kaya masakit sa ano ninyo, na nabulsay kayo, nabuljak. Alam mo, akong tao na hindi ako hilabtano, hindi wala nga akong pakialam sa kapitbahay ko kung magtuwad siya o magano siya eh. Basta ang pakikitungo ko is maganda. Wala akong pakialam kung sino ka dyan sa kapitbahay ko, kung basta pakita mo lang sa akin maganda, okay tayo. Alam mo yun, tahimik akong tao, hindi ako nanghihilabot ng buhay na may buhay. Alam mo, kung marinig kayo ng asawa ko, sasabihin sa inyo, nako, wag mong patuunan pansin yung mga biyatas na yan. Hindi lang pala kayo biyatas. Libakira pa. Tapos sisimba-simba kayo pag Domingo. Pag Linggo, nandoon kayo sa simbahan sa Baclaran, kung saan simbahan dyan sa Pilipinas. Luhod, lakad, paluhod. Rosaryo, imin, prayer rally. Alam mo yun? Nakakahiya yung mga actions ninyo. Tapos dito sa social media, wala ko yung ginawa, kundi bantayan ng bawat tao na magkamali o may sasabihin na ano, tapos ihatid-hatid kung saan-saan. Talagang kinakarir ninyo yan. At saka, hindi ko maintindihan kung bakit tuwang-tuwa kayo pag may nasiraan kayong tao, may nabash kayong tao. Para bang achievement na ninyo yan. Napaka-ano talaga ng utak ninyo. Tustang-tusta yung utak nyo sa init. Ako pa ninyo, matuto kayong magpaganda. Matuto kayong, alam mo yun, maghanap kayo ng paraan kung paano kayo umasinso. Hindi yung ipagtuunan ninyo ng pansin yung pagkalibakiran nyo, pagkachismusa, pagkamarites, kinakarir na ninyo. Ganahan uroy mo na makita kayo ng mga anak ninyo, mabasa ng mga anak ninyo yan. Sabi, grabe naman si mama, pag makabash, akala mo totoo naman yung sinabi niya. Di kayo nahiya niyan. Kung ako niyan, mahihiya talaga ako dahil ayaw kong pasaway ako sa anak ko. Lalo na teenager na yung anak ko. Alam mo yun? Mayos nga kayo. Lindol na nga ang buong mundo. Gulo na ng Pilipinas. Dumagdag pa kayo. Dapat sana magdasal kayo ng maayos.